Nagsara ako ng 3 branches ng bigasan business. Napaka-busy natin ngayong araw dahil pupunta tayo sa bodega, bibisit tayo sa branch natin ulit sa San Agustin, and then papa-change oil tayo ng sasakyan, and then dami pa tayong gagawin. So tara guys, samahan niyo ako sa mga gustong makakita ng mga ginagawa ko bilang may-ari ng bigasan business. So yun guys, alis na tayo. Punta na tayo muna sa papa-change oil. Samahan niyo ako guys. So guys, dito tayo sa Shell. Grabe, mahal ng gas oh. Ito nyo guys. Oh no! Mahal ng gas. Ang mahal ng gas. Grabe. So papa-change oil tayo dito guys. Miss, papa-change oil. Mag-80 na yata. Synthetic na po. Sige, fully synthetic. Bali 3 liters lang po na po. Fully synthetic. Baka gusto mo mag-avail ng aming promo. Alin? Yung Kaso upuan? at least 4 liters siya. What I mean is... Dami ko ng ganyan. Okay. Magkano yung abutin ng akin? Yan na lang po. May kasunod ba ako? Wala na. Wala pa naman. Okay man, sige. Tapos na po yun. Miss, magko-coat ba muna o gagawin na? Paano? Gagawin na po. Tapos tsaka coat, Opo. Fill out lang naman po. fill out. Kasi kunin ko lang yung gamit ko doon. Okay. Hanap din tayo ng magandang spot kasi siyempre habang naghihintay, tatrabaho tayo. Kunin ko lang yung gamit. Misa na order ng coffee. Ayun, si Bossing. Matimpla akong kape, boss. Spanish latte. Yung hot. Mainit na mainit, sir, ha? Kasing init nung tanghali. Hindi tayo tambay. So, yun na guys. Sinisimulan na. So, sinisimulan ng Suzuki natin. So, ito guys, habang naghihintay, syempre, trabaho muna tayo. Di pa tayong pwesto, guys. Yan. Kape-kape muna. Habang naghihintay. Mainit ang kape. So, kainitan ng tanghali. Mainit na kape din ang kasabay. Guys, habang naghihintay tayo, ikukwento ko na din bakit nga ba ako nagsarado ng 3 branches ko ng bigasan. Oo guys, 3 branch ng bigasan sinara ko. So, as of now guys, meron akong 2 branch ng bigasan. So, yung isa warehouse, yung isa naman itong sa San Agustin. So, yung mga dahilan kung ba't ako nagsara, parang kung titingnan mo, nakakalungkotin. Ang loser naman ito. Mahina ito, nagsara ka. Pero guys, yung nangyari kasi sa akin, iba. Kasi nga, some purpose, ba't ako nagtayo ng branch? Yung mga branches na yun, magiging storage ko din. Iba't ibang location, tapos puro storage ko din. Kinlose ko yung 2 branch, kasi nga, meron na akong warehouse. So, wala na akong mailagay doon sa mga branch. Nakita ko din na hassle, kasi nga, dadalhan ko pa sila ng bigas. Yung mga branches ko, dideliveran ko. Okay naman yung kaso nangyayari, nade-delay yung mga delivery namin. Yun yung unang reason, kasi yung purpose is hindi ko na nagawa. Dapat maging storage siya, at the same time storage siya, tapos nagbebenta rin. Kaso hindi ko na nagawa yun, kasi nga may warehouse na. Merong good news, merong bad news na nangyari doon. Yung bad news din naman, dahil nga pag marami kang branches, mahirap yung monitoring. Pero para sa akin, madali yung monitoring kasi nga merong sistema. Naging challenges lang sa akin, yung tauhan din, yung staff. Kasi pag may branch ka, dapat madami kang tauhan. Meron kang sistema na tuloy-tuloy yung pagkuha mo ng tauhan. Mga staff naman o mga tauhan is minsan paalis-alis, di ba? May mga tao ko na umalis, come and go, maalis. So, naapektuhan yung operation ko sa mga branches. Kaya nangyari, yung mga branches ko, may mga time na nagsasara sila, nagko-close. Dahil nga pa-close, open, close, hindi consistent yung operation. Si customer, sa iba na lumilipat. So, in short, nawawalan ako ng mga customer kasi nga, hindi sila makapunta sa akin kasi sarado. Although, yung presyo ko is competitive, maasahan naman talaga yung presyo ko. Laging close. Tapos yung isa din, 2 branch yung nag-close ko. Yung isang branch ko, ito yung pinwesto ko along the highway. Ang problema naman doon, yung location. Kasi nga, akala ko mabenta along the highway, madaming tao. Yung pala guys, na-realize ko na hindi porket along the highway, madami ng customer na pupunta. So tumakbo naman siya ng 6 months. Humina rin siya kasi malayo sa school, malayo sa palengke, malayo sa mga pabrika, kumpanya. So bumaba yung benta. Yung mga branches ko na nagsara, hindi siya lugi kasi break even. Sinara ko lang siya kasi nga hindi ko na ma-handle. 2 branch na lang yung natira. Ang good news naman nun, maluwag yung isip ko. Tapos mas focus ako. Mas kaya ko na mag-scale, mag-focus sa mga dapat gawin. So, yun naman yung good thing.
So far, itong dalawa kong branch, nananatiling matatag, matibay. O, awa naman ng Diyos. So, ganun din naman sa malalaking kumpanya. Meron nga ako napanood na isang podcast siya napanood ko. Sa 1,000 branches na inopen nila, 300 yung nagsara. Doon ko din natutunan na kailangan mabilis kang kumilos. And pag mabilis kang kumilos, malalaman mo agad ang resulta. Pag nalaman mo yung resulta, maganda, magtuloy-tuloy ka dun. Kaya kung magtatayo kayo ng bigasan na maraming branch, balak nyo magtayo ng maraming branch, okay naman yan, maganda yan. Pero dapat handa kayo na i-handle yon. And then, basta dapat handa ka sa mga pros and cons. 90 kilometers Okay, na. so wala naman siyang mga cracks. Ang ano nga lang sir, makakarinig, mag-start na siya kayo makarinig ng mga ganun, ng mga langit-ngit sa unang Oo. andar. O parang sa aircon siya eh. Apo, Sa aircon, no? Apo, yun po yung related sa aircon. Ah. So, kung kaya sir, kung may budget naman po, ang gawin niyo na lang sir para isang gastos na pa-heavy PMS yan. Pag 90 na. Gayakan nyo na medyo mahal lang yung heavy PMS. Mas advisable po, tsaka na lang ulit kayo balik sa amin. Pagka... Oo. Subject na rin naman siya for full PMS naman sir. Kasi 17 na rin po or next PMS. 80 plus na rin po. Subject na po talaga siya. Oo. Sa... Sige. Tapos na magpa-PMS. Okay. May libre pa tayong coolant. Ayos. Pagas muna tayo guys. Napakamahal ng gasolina. Ang mahal ng gasolina. Power po namin is 155 po. 155 na? Grabe. Sa fuel zip po is 146. 146. Mahal. Basta Lalaine. Malakas-lakas ka din na sir, mga po. Malayan pumikap. Malayo sir, galing pong malayo. Farmers din po sila, local farmers. Kaso lang, naubusan sila ng bigas noong January. May rice mill, ganun. Balayan pa. Naubusan po sila. Ilang kinuha? 40 packs. 40, dami. Planters, tsaka itong, parang yung 40 daw pinuha. Ah, ganun. Planters. Tsaka, may, ano sila eh, Hasmin Red daw na. Oo. SPO, ano? SPO1. Ano yung Hasmin? Oo, yun daw sa suggestion. Oo. Sa upload po. Di- Ang sir, parang pa-deliver na po halos sa Sa ano? Wala tayong mango? wala na po, ubos na. Ubos na agad? Hindi po po, ubos na. Bits mo ubos na mango ah. Ano mabenta ngayon, Dave? Planter sir, tsaka pandan sa rack. Usually, malakas ang madalas bumili ay mga 10 alas 10. Tsaka ano po, lunch. Lunch. Eh, yung sakura natin, kamusta ka? Nadala sila sa Takuro sir. Gawa na ang dami ko nagbalik na nabenta naman. Oo. Wait, balik. Pero maganda ngayon, di ba? Akala nila Japanese rice. Pero parang parang Hasmin ng butil, ang ganda. Kaya nga sabi hindi nga po dapat agad para hindi na magkamali. So yun, ubos na ang bigas natin. Ito, halos maluwag na. Kaya maluwag na tong part na to. So then, yung buko panda natin, Lalaine. Ayan Yan na na. lang po. Okay. So yun guys, nakabisita na ako sa isang branch. Okay naman. Madaming biling bigas. Mabilis na ubos yung iba. Madaming pumikap ngayon. Pinamusta ko lang sila. Yun na muna ang nangyari ngayon guys. Papahinga muna tayo.